Sa mga dati nang nanonood dito sa channel ko, ito i-share ko na sa inyo kung paano ko ba sinet up yung aking microgrid tie inverter. At doon naman sa mga bagong manonood at curious kung paano ba gamitin itong microgrid tie inverter na to, panoorin nyo lang. So, ang name ng company ay EcoFlow at ang name ng product naman ay PowerStream Micro Inverter. Dahil nga grid tie inverter to, hindi ko naman ine-expect na magzi-zero talaga yung bill namin sa utility. Pag nakikita ko kasi yung bill namin sa Meralco buwan-buwan, nanghihinayang ako kasi medyo malaki rin. Nag-average kami ng 6,000 to 8,000 monthly. Compared siguro sa iba, hindi siya ganun ka mahal. Pero sa akin kasi malaking bagay na yung 6,000 to 8,000 average monthly. Minsan nagna 9,000 pa siya pag summer at sobrang init. So lagi kaming nag-aircon. Ito yung nagustuhan ko sa unit na to na microinverter kasi DIY friendly siya. Hindi mo na kailangang maggawa pa ng modification sa current electrical wiring ng bahay mo. So meron siyang cable na pwede mong direktang isaksak sa inyong mga outlet. Tapos yan na yung magiging output ng AC para mabawasan yung bill mo sa Meralco. So kung merong output, meron din naman siyang input. So ito yung solar input niya. Dito naman papasok yung energy na generate ng ating mga solar panel. So DC siya, DC input, tapos na maiko-convert nung ating or i-invert nung ating inverter into AC para magamit ng bahay natin as a supply. So meron siyang tig dalawang negative at positive. So dalawang solar panel na tig 400 watts yung pwede nating ilagay dyan. And then doon naman sa output, magiging up to 800 watts yung kaya niyang isupply sa ating mga bahay. So again, dahil nga grid tie inverter ito, kailangan may kuryente or AC na pumapasok from our utilities. Pag run out, so hindi ito gagana. Kasi mag-automatic shut off siya kasi nga nagpo-produce siya ng AC. So safety features niya yon kasi nga baka habang may naggagawa sa mga poste natin, mag-output to ng AC is makuryente naman sila. Merong tatlong port dito. So yung diniscuss ko kanina sa solar input at saka sa AC output. Tapos meron din tong isang port for battery. Ngayon yung isang itim naman dyan, yun yung Wi-Fi antenna. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung app nila or yung ecosystem ng EcoFlow kasi napaka user friendly at very intuitive. Madali mong malalaman kung ilan ba yung pinoproduce ng solar panel mo, ilan ba yung output ng bahay mo, at saka monitor mo talaga yung mga appliances na nagko-consume ng malaking energy. Okay, dahil nga meron na tayong microgrid tie inverter, kumontak na rin ako sa marketplace ng pagkukuhanan ng mga accessories at syempre yung ating solar panel. Ang kinuha ko nga pala ay apat na Canadian Solar. Each is 550 watts. I know, sinabi ko kanina na yung solar input natin is 400 watts each lang. Pero since may mga silos, yung 550 watts kayang-kaya ng ating microgrid tie inverter para at least mas masulit natin or ma-maximize yung ating grid tie inverter. Hindi naman siya masisira. Kung titignan nyo sa video, parang napakaliit lang nung or hindi ganun kalaki yung solar panel, pero malaki talaga siya. And yung bubong namin, unfortunately, sobrang taas. Hindi talaga kakayanin ng isang tao lang. Hindi na ako nang hinayang na kumuha ng mag-i-install. Pero kung yung bubong namin mababa lang, kaya lang talagang akyatin, sa tingin ko kaya na itong i-DIY. Yun nga pala yung solar panels. Tignan nyo, sobrang laki niyan. Talagang lampas tao. Tapos dalawa silang nag-akyat. At yun, simple lang naman yung wiring niyan. And then ikakabit nyo lang siya dun sa negative at positive ng microgrid tie inverter natin. Yung sa amin kasi, since nag-hire na ako na mag-i-install,
bumili na rin ako ng mga safety devices for future proofing ng aking setup. I'm expecting to upgrade my solar power system para naman future proof in case na mag-upgrade ako into a bigger inverter or ibang system, ready na yung bahay. Pero for now, yan, kung makikita nyo, nakakonect lang yung dalawang power stream sa isang outlet ng AC, and then yung dalawang or yung apat na solar input is nakakabit dun sa apat na solar panel. So medyo marami-raming wire yung nagamit kasi individual yung pag-wire nung mga solar panel dun sa dalawang solar input. Kaya talagang sinulit ko na, tinaasan ko na yung aking solar panel wattage. So ito may araw pa, ayan, pinower na namin, na-connect na. Ganun lang kasimple guys, magiging komplikado lang siya dun sa mga safety devices. I think konting complication, pero I've seen videos na direct nakakonect yung solar panel doon sa ating microgrid tie inverter. So ito gumagana na siya. Then kung makikita nyo, interesting to note na may reading na 9 or 7 watts, pero yung arrow makikita nyo paatras. Yan kasi sobra yung naproproduce na kuryente ng ating microgrid tie inverter. So siguro sa mga susunod na video, explain ko kung bakit dapat tama yung pagsiset natin ng base load at mas maganda yung may smart meter tayo. Kasi nga wala akong net metering sa Meralco. So if ever sumobra yung production ko, kahit na may arrow to na paatras, babasahin niya pa rin na usage. Hindi naman kasi umaatras yung mga metro natin. Kaya minsan yung iba, pag nagkakabit ng solar panel, mas tumataas pa yung kanilang bill dahil dyan. So yun lang guys, maraming salamat. At kung interesado kayo sa ganitong setup, ilalagay ko sa description yung link. At wag kayong mahihiyang magtanong sa ating comment section. Maraming salamat.